Ito ang kwento ng aking buhay, tungkol sa amin ni tita. Sana po, pagkatapos ninyong mapakinggan ito, ay alam kong huhusgahan niyo ako. At ang iba naman ay magagalit. Pero sana, kapulutan ng aral ng lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dante. Ako ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa kadahilan ng hirap ang aking magulang upang tustusan ako sa aking pag-aaral. Kaya minabuti ko na lamang na huminto. Gusto ko mang makapagtapos ay wala akong magawa dahil matanda na din naman ang aking mga magulang. Kaya nagtrabaho na lang ako sa bukid upang may pambili kami ng pagkain sa araw-araw. Para makatulong na din kila nanay at tatay. Meron akong 3 kapatid, si Marga, Marvin, at Mary Ann. 4 kaming magkakapatid. Kaso nga lang, lahat sila ay may pamilya na. Kaya hindi na sila nakakatulong kila nanay at tatay. Makapagbigay man, ay paminsan-minsan na lamang. Isang araw, tumawag ang tita Janet ko kay tatay. "Hello po, tay. Nangangailangan po kasi kami ng asawa ko ng lalaki na makakasama dito sa bahay. At nang may makatulong na din po siya sa mga gawain dito. Madalas po kasi wala si Edwin para may mga bantay din po kami ng mga anak ko. Baka may kilala kayo dyan, tay. Kailangan na po talaga namin eh." Ganun ba, Janet? Teka, sandali. At baka pwedeng si Dante na lang yung panganay kong anak. Teka, sandali at kakausapin ko lang, ha? Sige po, tay. Tawagan niyo lang po ako ulit kung gusto ni Dante. Para po mapadala ko na din ang pamasahe papunta dito sa amin. O sige, Janet. Tatawag ako agad. Siya nga pala si Tita Janet, asawa ng kapatid ni tatay. Kung makikita mo lang siya, masasabi mo na parang wala pa tong mga anak. Dahil sa itsura nito, kasi maalaga ito sa kanyang katawan. Kahit na may mga anak na ito, ay panay pa din ang pagpapaganda niya. Kaya naman patay na patay sa kanya si Tito Edwin, ang asawa niya. 3 ang anak nila, si Arnold, si Bambi at Marines. Nakapwa na sa elementarya pa lamang. Anak, tumawag nga pala si Tita Janet mo. Naghahanap ng lalaki sa bahay. Sabi ko sa kanya baka pwede ikaw na lang. Mas malaki ang ipapasahod nila sa'yo kaysa sakita mo dito sa bukid. Sabi ni tatay sa akin. Ganon po ba, tay? O sige po, ako na lang po. Aayusin ko lang po ang mga gamit ko. At agad na tinawagan ni tatay si Tita Janet upang ipaalam sa kanila na pumayag ako, na ako na lang ang makakasama nila sa bahay. Nagpadala naman agad ng pera si tita upang makaluwas agad ako pa Manila. Pagdating ko sa kanila, ay agad naman nila akong sinalubong at pinapasok agad sa bahay. Dante, ang laki na ng pinagbago mo. Ang tagal na nating hindi nagkita, ha? Wika ni Tita Janet. At saka, ako niyakap at niyakap ko din si tita bilang ganti. Oo nga po, tita. Ang tagal na po nating hindi nagkita. Ang ganda niyo pa rin po. Mukha pa din po kayong dalaga. Naku, Dante, wag mo nang bulahin yung Tita Janet mo. Haha, sabad ni Kuya Edwin. Sige po, tito, tita. Magpapalit lang po ako ng damit. At kinabukasan,
Habang ako'y nagdidilig ng mga halaman ni tita, ay bigla akong tinawag ni Tito Edwin. Dante, halika nga sandali at tulungan mo nga muna ako linisin itong mga electric pan. Masyado na kasing madudumi. Ganun po ba? Sige po, tito. Tulungan ko po kayo. Habang naglilinis kami ni tito, ay bigla niyang tinawag si tita. Love, bili mo naman kami ng beer ni Dante. Sige, love, sabi ni Tita Janet. At maya-maya lang, Love, Dante, halina muna kayo't kumain muna tayo. O sige, love, patapos na din kami. Susunod na kami. O Dante, huwag ka mahiya sa amin ng Tita Janet mo. Pag may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi sa amin ha. Naku, tito, nakakahiya naman po sa inyo kung ganun. Naku, huwag ka nang mahiya. Lahat ng kailangan mo, sabihin mo lang. Huwag ka mahihiya. Masaya kami nagsasalo-salo sa pagkainan at may kwento-kwentuhan ng mga oras na yon. Dante, pagkatapos mo kumain at nakapagpahinga ka na, pwede mo ba akong samahan na mamalengke sandali? May mga kailangan lang akong bilhin. Pakiusap ni tita sa akin. O sige po, tita. Wala pong problema. Sagot ko naman. At agad na tumayo si tita patungo sa kwarto para magbihis. Tatanaw ko naman habang kami patuloy lang sa pagkain. At nagkukwentuhan kami ni Tito Edwin. Nang di sinasadyang napalingon ako sa silid kung saan nagbibihis si Tita Janet. At medyo napailing ako sa pagkakataong yon dahil kaharap ko si Tito Edwin na nakatalikod naman sa silid. Hala, kitang-kita ko si Tita Janet. Hindi kasi niya masyadong naisara ang silid dahil na din siguro sa pagmamadali. Samantalang, si Tito Edwin naman ay patuloy lang sa pagkukwento sa akin. Nang biglang napalingon muli ako sa silid kung saan naroon si Tita Janet at hindi sinasadyang magtama ang aming mga mata. Bigla akong napayuko dahil sa eksenang yon. Napaatras naman si Tita Janet. Siguro para hindi ko na masaksihan. Pero alam ko, sa sarili ko na nagkasala ako. Ang mga mata ko nang hindi sinasadya. Pagkatapos magbihis ni Tita Janet, ay bumalik na ito sa hapagkainan. Pinakaramdaman ko siya ang mga oras na yon. Medyo naiilang ako. Parang wala naman kay Tita Janet. Pagtapos namin kumain, ay sinabi ni Tita Janet na bukas na lang kami mamalengke at mukhang may tama na daw ako. Sumang-ayon naman ako at maya-maya pa ay tinuloy na namin ni Tito Edwin ang inuman. Medyo napasarap naman ang aming kwentuhan at inuman. Kaya naman, medyo tinamaan na din ako. Madami-dami na din ang aming nainom ni Tito Edwin. At lasing na din talaga si Tito. Ilang saglit pa ay sumilip si Tita Janet. Dante, lasing na ata tong Tito Edwin mo. Oo nga po, tita. Napasarap po kasi ang kwentuhan at inuman namin Sandali at papapasukin ko na sa kwarto tong tito mo. Lumapit siya kay tito at inilalayan niya ito patungo sa kanilang silid.
Ah, tita, tulungan ko na po kayo. Mukhang mabigat po si tito. At sa pagkakataong iyon, ay nagdidikit ang mga balikat namin. Pero binaliwala ko lang. At hindi pa kami nakakalayo nang biglang ma-out of balance kami. Dahilan upang matumba kaming tatlo. Pagtumba naming tatlo, ay tumama ako sa harapan ni Tita Janet. Wala naman kamalay-malay si Tito Edwin dahil sa sobrang kalasingan. Nagkatinginan kami ni Tita at nagulat pareho. At ilang segundo pa, parehas kaming natauhan at agad na bumalikwas si Tita. Muli na naman akong napatingin kay Tita Janet at parang nahihiya na nga ito. Inayos nito ang kanyang sarili. Sige na, Dante. Pasensya ka na. Sa kuya mo. Dito na lang muna siya matulog sa sopa. Oo nga po, tita. Medyo napasarap kasi ang inuman. Ako nga din po. Medyo may tama na. Sige po. Alis na din po ako. Nagtungo na din ako sa kwarto ko. At paghiga ko, ay hindi ako mapakali dahil sa mga tagpo namin ni Tita Janet. At hindi ko namalayan na may ginagawa na pala ako. Matapos nun, ay natulog na ako. Lumipas pa ang ilang araw, ay napapansin ko na nahihiya na sa akin si Tita Janet. Kaya ako naman ay naiilang na din. Ewan ko ba, dahil sa mga tagpong yon ay parang nagkakagusto na ako kay Tita Janet. At isang araw, nang makatanggap ako ng tawag mula sa aming pamilya sa probinsya, kailangan ko daw umuwi. At dahil nagkaroon ng problema sa amin, nagkasakit daw si nanay. At nagpaalam naman ako kay Tita Janet at pumayag naman siya. Pagkalipas ng isang linggo, ay bumalik agad ako kay Tita Janet at naabutan ko siya na naglilinis ng bahay. Tita Janet. Oh, Dante, andyan ka na pala. Dante, nakahanap na pala ng bagong trabaho si Tito Edwin mo. Kaya buwanan na ito bago umuwi. Medyo nalungkot ako sa parting yon. Pero sa kabilang banda ay parang natutuwa ako. Pagtapos namin magkwentuhan ay pumasok na ako sa kwarto para magpahinga na din. Napag-isipan ko na pagpagin ang higaan ko at magwalis na din. Habang ako'y nagwawalis, may nakita akong tela sa ilalim ng higaan ko. Nang tignan ko, ito ay laking gulat ko dahil isang short na pangbabae ang nakita ko. Kanino kaya to? Inamoy-amoy ko ito nang biglang may kumatok sa pintuan ko. Dante. Po, sandali lang po. Nang buksan ko ang pintuan, laking gulat ko nang iluwa nito si Tita Janet. Tita, bakit po? Dante, may kukunin lang sana ako eh. Tita, ito po ba ang hinahanap nyo? Oo, yan nga. At bigla itong hinablot at dali-daling lumabas ito sa aking kwarto. Bago ako matulog, ay iniisip-isip ko, bakit napunta ang short ni Tita Janet sa ilalim ng higaan ko? Nang magising ako, ay lumabas ako ng aking kwarto. Nadatnan ko naman si Tita Janet at ang kanyang 2 anak na nasa sala. Lumapit sa akin ang mga anak nito. Napatingin sa akin si Tita Janet na parang nahihiya ito.
naiilang. Initaan ko si tita at gumanti din ito ng ngiti. Lumipas ang mga araw at buwan at nagbalik na normal si tita. Minsan ay may free time ako ay nagbabanding kami kasama ng mga anak niya. Isang araw ay inutusan ako ni tita na mamalengke ng mga pangangailangan sa bahay. Dahil sa lakas ng ulan ay ginabi na ako sa pag-uwi. Siguro mga 10:00 na ng gabi nakarating ako sa bahay. Nagulat ako nang makita ko si Tita Janet nagising pa at nanonood ng TV. "Oh, tita, bakit gising pa po kayo?" "Oo, Dante, hindi kasi ako makatulog at malakas ang ulan." "Ah, ganun po ba, tita? Sige po at magbibihis lang po ako saglit." Siya ay abala pa din sa panonood ng balita. Paglabas ko ng silid, ay sinamahan ko si Tita Janet sa panonood. At medyo humina na din ang patak ng ulan. At paminsan-minsan ay bigla na namang lalakas. Tita, hindi pa rin po ba kayo inaantok? Gusto niyo po ba uminom muna tayo ng ilang bote ng beer para dalawin po kayo ng antok? Sige, Dante, kumuha ka ng 4 na bote ng beer dyan sa rep at uminom muna tayo. Maganda namang uminom pag gantong umuulan. Wala kasi si tito mo. Siya sana ang kasama ko dito. Oo nga po, Tita Janet. Sige po at kukuha po muna ako. At nagumpisa na nga kaming uminom ni Tita Janet habang malakas ang buhos ng ulan. Kwentuhan lang kami ni tita at hindi namin namalayan na nakadalawang bote na pala kami. "Oh, Dante, okay ka pa ba? Bitin pa kasi ako eh." "Opo, tita, sige po." Tumayo si tita at kumuha ng beer sa rep. Paglingon ko ay nakayuko si tita dahil sa isang banda nakalagay ang bote ng beer. Binaliwala ko naman yon dahil baka mailang na naman si tita. Pagbalik ni tita, dala ang alak, ay saglit akong napatitig sa kanya. "Oh, Dante, mukhang titig na titig ka ha." Tita, wala po. Ang ganda niyo po kasi eh. Swerte po si Tito Edwin sa inyo. Palusot ko dito. Pero sa totoo lang, nakakaramdam na ako ng iba. Siguro, epekto na ito ng alak. Tinuloy namin ni tita ang inuman namin. Napasarap kami sa pagkukwentuhan nang magising ang anak ni tita. "Mami, bakit hindi pa po kayo natutulog? Gabi na po ah." Kasi anak, hindi ako makatulog at malakas ang ulan eh." "Bakit ka nagising?" "Iinom lang po ako." "Sige po, punta na po ako at inaantok pa po ako." Napansin ko na namumula na si tita. Tinitigan ko si tita. Namumula na siya at mukhang lasing na. Pati din ako ay may tama na. At hindi na ako nakapagpigil pa. "Bakit, Dante?" Tita, pwede niyo po ba ako pagbigyan? Alam ko po na may pangangailangan po kayo." Wala po dito si Tito Edwin. Natahimik lamang siya. Kaya piling ko ay okay lang sa kanya. Kaya tinuloy ko ang hiling ko sa kanya. Nung una ay parang wala lang sa kanya, walang reaksyon. Pero nung nagtagal ay tumutugon na din siya sa mga ginagawa ko.
Hindi na namin napigilan ang mga sumunod na pangyayari. Kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan, ay, oo, tama po kayo, nang iniisip na matindi ang naganap ng gabing iyon. Matapos nun ay biglang natauhan si tita at bigla itong bumalikwas at nagpunta sa kanyang silid. Ako naman ay nakitang tulala dahil sa bilis ng pangyayari. Nang mahimasmasan ako, ay nagtungo na din ako sa aking silid. Habang nakahiga ako, ay napaisip ako na mali ang naganap sa amin ni tita ngayong gabi. Mabait sa akin si Tito Edwin. Iniisip ko kung paano ako hihingi ng tawad kay Tita Janet. Hanggang sa makatulog ako, dala na din ng tama ng alak. Kinabukasan, maaga akong nagising at hinanap ko agad si Tita Janet. Ngunit sa tingin ko, hindi pa siya lumalabas sa kanyang silid. Lumapit ako sa pintuan ng kanyang silid. Hindi na ako nagdalawang isip pa at pinihit ko ang doorknob nito. Nakita ko si tita na umiiyak. Lumapit ako sa kanya. Tita, pasensya ka na ha. Hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Sorry talaga. Dante, kalimutan na natin ang nangyari. Sigurado akong magagalit si Tito Edwin mo pag nalaman niya ito. Natatakot ako na baka hiwalayan niya ako. Paano ang mga anak namin pag nangyari yon? Umiiyak siya habang sinasabi yung hinahawakan ko ang kamay niya. Sorry po talaga. Sorry. Pero tita, pwede po ba sa huling pagkakataon, pagbigyan niyo po ako? Hindi umimik si tita. Hindi nga namin namalayan na sa isa pang pagkakataon ay mauulit muli ang kasayahang hindi dapat nangyari. Ang sumunod na pangyayari masyadong napusok na parang wala nang bukas. Pagtapos nun, Dante, sana manatiling sikreto sa atin to ha? Opo, Tita Janet. Pangako po. Sa ating dalawa lang po ito at walang makakaalam. Sabi ko habang nakangiti. Pumunta na ako sa aking silid. Matutulog dahil puyat ako kagabi. Tapos napagod din ako ngayon dahil sa nangyari. Akala ko nananaginip na ako nang magbukas ang pintuan ko. Diyos ko, ano ba tong napasukan ko? Sobrang hilig naman pala ni Tita Janet. Kailangan ko na ata bumalik sa probinsya. Baka matuyot ako. At dito po natatapos ang kwento namin ni Tita.